Mula kay Pinas News Insider, kakapasok lang nagkagulo na. Uy, grabe ang nangyari sa Kongreso. PBBM Senator Amy pumutok na speaker tanggal. Uy, my goodness. Eto mga kapatid, panoorin naman natin to mula kay Pinas News Insider. Mga balita naman ngayon tungkol dito sa ating bansa. No? Para hindi lang tayo puro China, no? Nakakabwisit kasi yung mga yan eh. So dito naman tayo mga tol sa Kongreso. Ito ang ating panonoorin mula kay Pinas News Insider. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. So huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila harap-harapang sinagot ang di umano'y liderato ng Kamara. Di man ito pinangalanan, ngunit tila sa pulse Speaker Romualdez sa kanyang mga pasaring. Kamag-anak nila yan, no? Sa mother side, no? Kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, tama? At buong tapang na nagpahayag ng kanyang buong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay Senator Amy Marcos, may mensahe na tila pasaring sa lideratura ng Kamara at ayon dito, kabastusan sa aral ng Bagyong Yolanda na ginagawa ng mga politikong pinagwawatak-watak ang bansa, ginagamit ang issue sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito na aking ginugulita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Ayon pa kay Senator Amy Marcos na kung tumalikod umano ang Kamara sa dating mainit na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi niya ito gagawin. At dagdag paliwanag pa niya na isa rin siyang loyalista gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nanatiling tapat at maninindigan mula sa mga tunay na kaibigan. Tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Sinabi ng senadora na walang makakapigil sa kanya para mag-ingay laban sa pagtataksil at pambabastos sa taong nagbigay galang sa kanyang ama noong pinahintulutan ng dating presidente na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Dagdag rin ng mambabatas na kaya may loyalista ang mga Marcos ay dahil tapat sila sa mga kaibigan sa paninindigan at higit sa lahat ay pinakaloyalista sila sa kapakanan ng bayan. Nang lumabas ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa So eto mga tol, no, medyo magkakaproblema magpinsan, no, kasi 'di ba naaalala natin mga tol, medyo nagkakagrian si VP Sara at saka yung tinatawag niyang tambaloslos mga tol. 'Di ba? Yun ay pinsan nila, 'di ba? Pinsan ng presidente, syempre kapatid niya ang presidente, pinsan niya rin 'yun mga tol. 'Di ba? Dahil na mag-anak nila sa side ng mother side mga tol. Pero dito ngayon makikita natin na dahil nga sa pagiging kaibigan at malapit loyalista dito sa Duterte, dahil nga ang Pangulong Duterte ang pumayag na mailibing. Maraming tumutol nun pero biglaan yun mga tol na pinalibing ang dating Pangulong Marcos
sa libingan ng mga bayani, doon na talaga nagsimula mga tol. So ipinakita kanina may picture, hindi naman natin sinabing si Amy Marcos nagpakita no, pero kung makikita mo may mga picture na gano'n. Well, sanay na tayo sa mga politikong naglalagay ng mga gano'ng picture ng mga pagtulong nila kasi photo op 'yun, pagtulong nila sa mga mamamayan, mga sanay na tayo makakita ng mga gano'n. Hindi na bago sa atin lahat 'yun. Mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Tama ka, Senator Amy. Huwag mong tantanan yang tambalos-los na yan. Puro lang talaga pasikat at paporma lang sa Kongreso. Ginagamit pa ang taong bayan. Grabe, para daw sa taong bayan, sabi pa nga ni Speaker, ang kapal talaga. Ang layo pa ng eleksyon ngayon, puro napasikat ang ginawa. Wala naman talagang nagawa sa bayan. Mas mabuti pang bumaba na lang siya sa pwesto. Ito lang sana ang dapat kilalanin ng taong bayan, kung sino ang taong nagpalibing sa bangkay ni Apulacay sa libingan ng mga bayani. Walang ibang pangulong nakagawa nito. Simula kay Cory, si Pangulong Rodrigo R. Duterte lang. Para sa akin ang utang na loob ay hindi mapatayan ng ano-anumang bagay sa mundo. Good job po, Senator Amy. Totoo pong malaking utang na loob ninyo talaga kay PRRD dahil siya lang ang tanging Pangulo ipaglalaban ng pagpapalibing kay Apulacay kung saan siya nararapat ilibing dahil deserve naman niyang mailibing ito sa libingan ng mga bayani. Mabuti na lang, Senator Amy, may puso kang manindigan sa iyong respeto at binigyan mo ng malaking pagtanaw ng utang na loob kay PRRD. Pero etong mga ganito mga tol, ayaw natin panghimasukan niya mga utang na loob na yan na ganyan. Kasi personal nila yan mga tol Yung pinalibing ni PRRD, yung tatay niya is personal utang na loob, 'di ba? Kasi tatay niya yun Pero siguro walang kinalaman dapat yan, no? Pag ang pinag-uusapan natin is yung magiging kalagayan ng isang bansa, kumpanya o kung ano man mga tol. Like for example na lang, no, wag na nating ipasok dito. Pero halimbawa na lang sa isang kumpanya, may utang na loob ka kasi yung kapatid mo, tatay mo, nanay mo binigyan ng trabaho. Ba, utang na loob mo yun sa kanya. Pero nakita mo na meron palang illegal na ginagawa yung taong yun sa kumpanya. Sabi natin nagwawaldas ng pera, naglalabas ng pera. May utang na loob ka pero syempre ikaw ay hindi ka dapat maipit doon sa utang na loob na yun para hindi mo bigyan ng halaga yung kumpanyang pwedeng bumagsak o pwedeng lahat kayo mawalan. 'Di ba? Dahil doon sa taong pinagkakautangan mo ng loob. 'Di ba? Hindi ko sinasabing ganun mga tol si PRRD na may ninakaw dito, may ganyan. Kumbaga ang pino-point out ko lang dito is hindi ka dapat makulong sa utang na loob lalo-lalo na kapag personal lang naman 'yan. Hindi dapat madamay diyan ng iba. May personal na utang na loob ka, good na 'yan. Pero dapat walang mako-compromise o walang masa-sacrifice na ibang mga bagay, 'di ba? Ewan ko kung na-gets nyo, sana na-gets nyo 'yun. Alright, tuloy na natin. Ang ginawa niya kay Apulacay na siyang nararapat naman. Yan ang tunay na Marcos, may panindigan. Mabuhay ka, Senator Amy Marcos. Ligwakin at ibulgar mo na lahat ng baho ng kamera. Lalong-lalo na yan si Tambaloslos. Hinamon lang ng dating Pangulong mangiyak-ngiyak na sa Kongreso. At ang mas malala pa, ay kinampihan pa ang mga makakaliwang grupo. Kaya panawagan namin sa ating mahal na Pangulong Marcos na sana ipalitan na lang yan. Palayasin dyan sa Kongreso. And Sus! Politiko talaga. Real talker. Ang layo pa ng eleksyon, no? Grabe yung mga ambisyon. Nakita nyo to mga lords? On this day. Di ba? November 8, 2013. So ito ay pinost to nung November 8, 2023. Uy. No? On this day. Parang 10 taon from now o mula ngayon, 10 taon ago, 10 years ago. Tapos ang naka-post, ito picture niya na tumutulong mga tol. Hindi maganda. Hindi maganda tignan. Well mga tol, wala tayong pinapanigan sa mga yan kasi syempre tayo Pilipino lang at baka Pilipino lang tayo. Pero di ba hindi ata maganda tignan yung mga ganitong larawan, no? Layo pa ng eleksyon. Alam na natin yung mga ganyang galawan.
On this day, di ba? November 8, 2013. Super Typhoon Yolanda, remembering the many who perished and honoring the real heroes. May paakbay pa. Ito pa. Grabe! Woo! Grabe! Hiyang-hiya naman si former President Duterte sa'yo. Hiyang-hiya naman siya, nagaling pa siyang Davao, talagang pumunta siya sa Tacloban to check our kababayans there para ibigay kung ano ang dapat na tulong sa mga Taclobenyo. Hiyang-hiya naman ang mga taga Davao na imagine niyo naghatid sila ng tulong and grabe, dito ako ma-amaze the way mag-serve ang mga Duterte kasi sila pag namimigay sila ng relief goods, pag namimigay sila ng something tulong no sa certain city, ang nilalagay nila sa box or sa plastic is from the people of Davao City. Same Caracas, pare-parehas lang kayo talaga ni Marojas, di ba? Na talagang feeling nyo talaga kayo ang main character, feeling nyo ang laki ng naitulong nyo sa Tacloban, sa nangyari dyan, di ba? Pero ang totoo, ang tunay na may malasakit dyan, tahimik lang, yan si former President Duterte. Okay, so ito hindi naman tayo boboto na ulit kay Pangulong Duterte dahil hindi naman siya nasa tatakbo, no. Pero ito mga kapatid, ito lang yung ito yung komento natin dito sa mga bagay na to, no. Na unang-una 10 years ago na to, wala na sigurong sense para mag-post ka pa ng picture at nung nagawa mo nung mga panahon na yon, di ba? Kasi maraming ang ibang tao na tumulong din naman dyan, di na pinupost, Yolanda, ganito. Ang gumagawa lang ng ganito, mga tol, yung mga tumatakbong kandidato, di ba? Sa election na lang, o remembering, may ginawa akong tulong, ganyan, para maalala nyo, may ginawa akong tulong. Pero, alam nyo, sa mga mata ng makabagong Pilipino ngayon, ng makabagong tao, hindi na nakakabilib o hindi na nakakamangha yung mga ganito pang klaseng larawan. Malasakit ni Martin Romualdez, mga ganyan mga bagay, di ba? Kasi campaign yan parang campaign propaganda ba tawag doon? No, campaign materials na lang matatawag natin diyan, di ba? Pwede mo nang sabihin on this day, remembering and honoring the real heroes, tapos ipakita mo na lang yung mga mamamayan, yung mga pulis, yung mga sundalo na tumulong. Huwag ka na doon pumuesto sa pinakaunahan. Ibig sabihin, wag ka na pumuesto dun sa pinakaunahang picture para may pakita mong so kasama ka dun sa mga real heroes, di ba? Alam mo yun, yung parang self-serving mga ganun. Well, hindi tayo hindi tayo anti Martin Romualdez, hindi tayo anti Duterte, anti Marcos, wala tayong anti sa kanilang lahat mga tol dahil sila nag-aaway-away, wala tayong dapat kabiliban diyan, di ba? Ang inaano lang natin yung site lang natin kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng picture. Ganito, mga ganyang klaseng picture na pinapakita niya on this day. Pag-aalala dun sa mga naging biktima, mga totoong naging bayani dun sa Typhoon Yolanda, mga tol, di ba? Yung mga real heroes dyan, mga tol, yung mga kapulisan dyan, mga sundalo, taga dyan din dahil pati sila naapektuhan, pati sila nadamay dahil wala naman talagang nakaligtas na hindi naapektuhan ng bagyo dyan, di ba? Pero ando dun pa rin sila at ginagawa nila yung serbisyo nila, mga tol. Kesa asikasuhin nilang lampasuhin yung mga baha o yung mga gamit nila sa sarili nilang bahay, mas pinili nilang maglingkod na lang sa taong bayan, mga tol, at ginampanan pa rin nila yung kanilang tungkulin. Yun yung mga real heroes, mga kapatid, para sa atin. Ngayon, kung gusto mong alalahanin, yung on this day, kung gusto mong alalahanin yun, sila yung ibida mo, wag yung sarili mo. Parang ganon, mga tol, no? Ikaw, ano masasabi mo bilang isang Pilipino? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Nakalagay po ang link sa ibaba. Panoorin nyo na lang ang kabuuan ng video to, yung sinasabi ni Mr. Real Talker, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.